No? Sa mga kapanood din ng video ito, pakishare po natin. Sama-sama po nating tunghayan. Mababago kaya ni Daddy Frankie? Mapapagaling kaya ng Team Daddy Frankie si Kuya Oliver? Ito, ang nangyari, wala talaga. Binubuhos-buhusan lang ng tubig. Dapat inalis na lang yung damit siguro. Oo, mas maganda, hubad na lang. Hubad na. Total, wala namang bintana eh. Kaysa naman nakadikit forever yung dumi sa katawan niya, di ba? Oh, doon sa tirahan niya, walang bahay. Hindi, kaya nilayo nga nila. Nakakaawa. Kuya Oliver, bakit nilayo ka nila? Maingay daw. Ikaw kaya, KJ, hindi kita pakainin 3 araw. Ayawan ko lang kung hindi ka magsigaw-sigaw. Pero isa lang masasabi ko mga kababayan, hanggat tayo'y nagtitiwala kay God, walang imposible. No? Hanggat sinusuportahan ako ng kamag-anak at pamilya ni Kuya Oliver. No? So Kuya Oliver, tawagan ko pala yung yung kuya mo. Mga kababayan, may nakuha na kasi akong number ng kapatid nito. Kasi may schedule na po kami sunod na araw sa bahay pagamutan. Papa-check up. Kasi hindi ito po pwedeng gagaling na hindi na-check ng mga dalubhasa. Hindi rin kasi kami pwedeng magpainom ng gamot na walang reseta ang doktor. Lahat po ng mga alaga namin dito mga kababayan, ganito ang ginagawa namin. Una, lilinisin, aayusin, pakakainin. And then, hahanapin ng kamag-anak, then dalhin sa pagamutan. Tawagan natin tong kamag-anak. Hello, sir? Hello? Sir, good morning po. Sandali lang, nasa bukid ako. Sir, si Daddy Frankie po ito. Gusto namin sana ikaw makausap. Hello? Nandiyan ka po, sir? Hello, sir. Gusto sana namin ikaw makausap kasi nagkaroon na po kami ng schedule sa pagamutan. Kailangan po kasi namin ng kahit isang representative or kamag-anak lang para magpapaliwanag sa papagamot kay Oliver. Hello? Pwedeng bukas na tayo mag-usap. Nasa bukid kasi ako ngayon. Ano lang naman, sir? Hello? Pinatay mga kababayan. Pasensya na po kayo. Mga senior na itong mga kasama ko. Hindi kakayanin kuya ng 2 tao. Ha? Hindi kakayanin. Sa umpisa lang, hindi lang kayo marunong magkabit ng Pampers. Alam mo, nung ako'y nag-aalaga ng ganyan sa Israel, walang kasama, mag-isa ka lang. Malalaking foreigner pa yung binibihisan namin mga kababayan. Pero hindi lumalaban yun, nakahiga lang. Nag-caregiver din ako eh. Iba-ibang Pampers na hawakan ko eh. Ha? Iba-iba. Iba naman yung hinahawakan mo eh. Pasensya ka na, Kuya Oliver, ha? Kailangan gawin ni Daddy Frankie sa'yo yan, ha? Ha? Huwag ka magalit sa amin, ha? Ha? Ituring mo lang kaming mga kapatid dito, ano? No? Masarap pakiramdam, di ba? Kaninong damit to? Kanya rin? Pamunas yan. Pamunas. Malinis yan. Ha, Kuya Oliver, ha? Huwag kang magagalit sa amin, ha? Okay. Pumapalag-palag pa yan, mga kababayan. Pero sa sarili niya, ramdam niya kung totoo yung pagmamahal. Ramdam niya kung ano yung ginagawa natin sa kanya. Kaya, ayan, tahimik siya. Tapos tawagan natin yung kapatid mo, kuya mo, ha? Para samahan tayo. Gutom ka na ba? Kakainin natin ito, mga kababayan. Mga kababayan, mga kabarangay, tulungan nyo po kami. Samahan nyo po si Daddy Frankie para mapagtagumpayan natin
sana maipanalo ni Kuya Oliver itong kanyang pinaglalaban. At sana tulungan nyo rin po ang Team Daddy Frankie. Mga kababayan, ako po ay mananawagan sa inyong lahat. Hindi po alam ni Kuya Oliver yung mga nangyayari. Kaya ilalagay ko po dyan mga kababayan dahil umpisa pa lang gamot sa sugat niya. Kasi sa ngayon mga kababayan, hindi pa namin madadala basta-basta. Ginagamot pa namin ng sugat niya, bilhan natin siya ng pampers, mga pagkain niya, para lumakas pa siya. Kaya mga kababayan, gana aking sinabi, ako'y kumakatok sa inyong puso lahat. Maghihingi po ako sa inyo kahit tagpipiso lang po. Ilalagay ko po dyan ang GCash number para may pandagdag po, pampagamot, pambili ng mga gamot ni Kuya Oliver. No? Sa mga kapanood din ng video ito, pakishare po natin. Sama-sama po nating tunghayan. Mababago kaya ni Daddy Frankie? Mapapagaling kaya ng Team Daddy Frankie si Kuya Oliver? Pero isa lang masasabi ko mga kababayan, hanggat tayo'y nagtitiwala kay God, walang imposible. No? Hanggat sinusuportahan ako ng kamag-anak at pamilya ni Kuya Oliver. No? So, Kuya Oliver, tawagan ko pala yung yung kuya mo. Mga kababayan, may nakuha na kasi akong number ng kapatid nito. Kasi may schedule na po kami sunod na araw sa bahay pagamutan, papa-check up. Kasi hindi ito po pwedeng gagaling na hindi na-check ng mga dalubhasa. Hindi rin kasi kami pwedeng magpainom ng gamot na walang reseta ang doktor. Lahat po ng mga alaga namin dito mga kababayan, ganito ang ginagawa namin. Una, lilinisin, aayusin, pakakainin, and then hahanapin ng kamag-anak, then dalhin sa pagamutan. Tawagan natin tong kamag-anak. Hello, sir? Hello? Sir, good morning po. Sandali lang, nasa bukid ako. Sir, si Daddy Frankie po ito. Gusto namin sana ikaw makausap. Hello? Nandiyan ka po, sir? Hello, sir. Gusto sana namin ikaw makausap kasi nagkaroon na po kami ng schedule sa pagamutan. Kailangan po kasi namin ng kahit isang representative or kamag-anak lang para magpapaliwanag sa papagamot kay Oliver. Hello? Pwedeng bukas na tayo mag-usap. Nasa bukid kasi ako ngayon. Ano lang naman, sir? Hello? Pinatay mga kababayan. Paano to? Kasi mga kababayan, kahit anong gawin ni Team ng Daddy Frankie na pag-aalaga, kung hindi ito mapagamot, walang mangyayari. Ulit-ulit lang. Kaya number 1 talaga, madala sa pagamutan to. Kaya lang ito, tinawagan ko yung number ng kapatid, nasa bukid daw, busy daw sila. Kasi hindi po pwede mga kababayan, sila lang, gaya nung kung matatandaan nyo yung sinabi ko nung kinuha ko, kailangan ko lang ang suporta nila. Prayer natin at suporta para maipagamot. Pag nasimulan naman na ito mga kababayan, na mapacheck up doon, makuha na lahat yung mga info kung saan nagsimula, sila lang makakapagsabi nun mga kababayan, hindi ako, hindi tayo, kundi kamag-anak, kapatid, kapamilya, para malapatan ng paunang lunas. Pero sa ngayon, gusto ko siyang dalhin dito sa center para mabawasan yung sakit ng sugat niya. Kasi hindi namin maipakita sa inyo mga kababayan, sa matagal na niyang pag-upo ganyan, dito po ang sugat niya.
Kaya lagyan siguro ng betadine para mag-dry. Saka maiuunat na niya. Pero wag po kayo mag-alala mga kababayan. Mamaya po tatawag ako kay Ballpoint Man. Kapitbahay po yun ng kapatid. Si BPM na siyang nag-reach out sa Team Daddy Frankie para matulungan si Kuya Oliver. Kaya Ballpoint Man, shout out sa'yo. Mamaya tatawagan kita para mapag-usap tayo regarding or iti-text ko siya para masamahan tayo. Kahit sino sa mag-anak, isa lang na kamag-anak mga kababayan, ang kailangan ko para mapainom natin siya ng gamot. Hindi ito magbabago kung hindi nakakainom ng gamot. At gaya ng aking sinabi, hindi po kami pwedeng magpainom kahit anong gamot na walang resita ang doktor. Dahil iniiwasan ko rin na magkaroon ng problema dito sa Team Daddy Frankie. No? Kaya makikita nyo lahat, pinapakita ko dahil gusto ko transparent. Kaya mga kababayan, mga kabarangay, sa mga kapanood ng video ito, nagalagay po dyan ang GCash number ng Daddy Frankie. Tulungan nyo po ako mga kababayan. Kahit piso lang, pagsamasamahin natin, samahan nyo po ako para mapagamot natin si Kuya Oliver. Pahiram ng wheelchair, buhatin natin. Ayan. Ayan. Itabi nyo itong lamisa. Kuya Jesse, halika rito. Buhatin natin. Urong nyo sa kanan, yung lamisa. Ayan. Oh. Sagi ah. Okay. Tara. Kuya Oliver. Hindi, kakain tayo. Kakain tayo. Kakain tayo. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Hawakan mo yung kamay muna. Hindi. Ganyan lang bro. Ganyan lang. Dahan-dahan. Dahan-dahan. Huwag niyong pipersahin. Dahan-dahan. Atras konti bro. Yan. Labas mo na. Labas mo na. Sige, bitaw, Jesse. Sige, kuha. Kuha dong. Hindi. Paa, yan. Sa baba yung paa. Dito yung paa. Yan. Tungtong. Yan. Para umunat mga kababayan. Yan, oh. Yan. Kailangan. Ayan, oh. Tignan nyo yung paa niya mga kababayan. Para umunat yung paa niya. Tignan nyo mga kababayan. Yan ang purpose kaya nilagyan natin ng wheelchair. Para umunat. Yung mahanginan, matuyo. Kaya hindi yan Kaya hindi yan. Oh, wag mo na ha. Para matuyo Matuyo yung sugat mo, gagaling mapaglakad ka na. Ha? Gusto mo maglakad? Huwag mo kamutin ha. Okay? Sige, dalhin natin doon sa loob, sa harap. Pakainin natin. Rizky, itabi mo na itong inirola mo. Ayaw niyang gamitin. Ay! Ako. Sige. O, linisin nyo yan ha. Magpapalit lang ang damit kasi may tay-tay na rin ako. Sige. Pagkatapos linisin dyan, doon tayo sa harap ha. Oh, okay. Boss. Ito sa gilid-gilid may mga ano pa. Para hindi lang awin. Diba? Kasi ito yung mag-post ng langaw pag hindi nalinis. Kailangan talaga singit na yung tayo. Kailangan talaga yan o, singit na o. Linis na buto. Ito yung binili pala ni Daddy Frankie. Ito yung purpose na pagbili Daddy Frankie ng kubo. First time mo ba maglinis nito? First time ko nito. Anong masasabi mo sa Team Daddy Frankie, yung gawain namin? Gawain natin sa Team Daddy Frankie. Anong masasabi mo? Sa lahat ng rescue na. Oh, ito yung yung bawat bihis po mga kababayan. Pagka bihis niya talaga disposable. Kailangan na naming itapon, hindi na pwedeng labahan. Kasi talagang diyan na po siya nagpupupo sa kanyang short. Kaya kakailanganin po namin talaga ng maraming damit. Sa kanyang kababayan, umaga, hapon ang pagpapalit ng damit kay Kuya Oliver.
kailangan ng damit na marami. Yan. Sa mga mabubuting puso dyan, baka mayroon kayong mga hindi na ginagamit na damit, tinatanggap po namin. Yan. Sa mga may mabubuting puso, tumatanggap po kami ng mga second hand na damit. Kahit umao-ukay-ukay. Basta kasya kay Kuya Oliver, Kuya Junjun. Saka mayroon pang isa yung videographer namin isa, may St. Thomas na rin eh. Saka sunod na rin yun. Napapansin mo, Stax, yung isang videographer, parang kasi may sakit talaga si Kuya Oliver, parang nakakahawa. Oo, yung mannerism ni Kuya Oliver parang medyo nagaya-gaya. Oo, hindi, nakukuha na ng isang videographer, kailangan malaman ni Daddy Frankie. First time natin sa dami ng napupulot natin na natutulungan. Parang first time to na nangyari sa atin na yung ganito na pagpupupo, hindi Hindi ko na nga nakaya yung unang-una, yung pagdigo dun, yung punta tayo dun Sam, no? Talagang pinipigilan ko talaga yung pagsuka ko kasi baka isipin nila ba ang iinarte tayo. Pero kung nandun ka sa sitwasyon, mga kababayan, talagang kung hindi matigas ang dibdib mo, bubulwak talaga yung kinain mo. Dahil kapit na kapit talaga. Kayo kasi nalabanan nyo, ako talaga nagsuka ako. Hindi sa maarte talaga nung naamoy ko talaga siya, hindi ko kinain. Kailangan talaga ng tibay ng loob, Bostak, sa lahat ng Team Daddy Frankie. Kaya shoutout po sa lahat ng Team Daddy Frankie, Kuya Rizky, Kuya GC, KG Official, saka yung Christian, yung isang videographer natin. Pero kailangan na rin painumin ng gamot. Si Sam, Aling Rochelle, yan. Siyempre, ang pinakaano natin si Daddy Frankie Official, hindi po wala pong kaarte-arte yan kasi ang hikain talaga ni Daddy Frankie ay makatulong sa mga katulad ni Kuya Oliver. Yan. Talagang unhan po siya. Kahit may ano pa yan, kahit may pupo or something, hindi yan mandidiri po. Kaya kailangan din talaga paminsan-minsan, kailangan din talaga ng vitamin si Daddy Frankie. Kailangan talaga siya, sabihan natin na mag-vitamin siya lagi, no? Hindi ko nakikita uminom ng vitamins yan eh. Kailangan niya yun, no? So, mga kababayan, kunting linis na lang to, okay na. Napakain na rin natin si Kuya Oliver. Ito, ginagamit niya ba to? Hindi, pinampunas lang. Malinis yan. Malinis yan, sige. Ito, punasan mo na lang to, kuya, sundan mo na lang to ng pamunas. Paalmusalin natin, sarap ng pakiramdam niya. Then, dalhin natin siya sa center, pa-check up muna. Tara, doon tayo sa harap. Dahan-dahan, makabangga ka. Oh. Marunong mag-drive ng sasakyan. Wheelchair hindi, aba. Delikado. Dahan-dahan lang. Mahal na mahal yung diaper niya, Oo. Sige lang. Ganyan. Marunong na pala eh. Oh, dito siya. Paharap mo dito. Lapit mo. Yan. Dapat ibaba nyo yung tuhod niya. Kung ibaba nyo nga yung tuhod, kukuha ako ng pagkain niya. Baba mo yung paa mo. Baba nyo, dalawa kayo. Baba. Ibaba yung ano. Ayan lang, Kuya Oliver, ha? Oo, yan. Release mo. Yan. Yan lang, ha? Ito, kain ka. Kain muna tayo. Prutas muna ipapakain namin sa kanya, mga kababayan. Yung paa mo, tungtong mo. Yan. Prutas muna. Hindi natin pwedeng pakainin ng biglaan kasi nung unang nakuha namin siya kung saan siya nakakulong, mga kababayan. Tawag nito, halos isang supot na slice bread
And then mga Oreo, pinakain namin. And then pagdating dito, pinakain namin ng kanin. Nagsuka siya. Siguro nabigla yung tiyan niya. Kaya ngayon, unti-unti lang. Sarap. Unti-unti lang pakain. Tapos maya-maya kanin naman. And then, try namin dalhin sa center para malapatan ng lunas yung sugat niya. After 2 days mga kababayan, dadalhin natin sa bahay pagamutan. Medyo na problema lang si Daddy Frankie dahil tinawagan ko yung kapatid. Nakausap ko naman, kaya lang busy nga po daw sila. Nasa bukid daw, kaya bukas na lang daw kami mag-usap. So sana bukas makausap ko siya. Kahit sama lang na 1 beses mga kababayan para mapagamot na to. Although hindi rin natin alam mga kababayan kung anong kanilang mga rason. Gawa siguro ng kahirapan ng buhay. Pero isa lang masasabi ko dyan mga kababayan, pag nakausap ko po personally yung kapamilya about sa pagpapagamot, baka kasi ang iniisip nila, syempre alam nyo naman ang pag sinabing doktor, magastos. Pero hindi po, ako po ang bahala sa lahat ng gamot niya. Representative lang ang kailangan namin mga kababayan. Pipirma lang. Mga doktor nga po mga kababayan, di ba? Bago sila tatanggap ng pasyente, hanap ng kapamilya, witness, katunayan, pipirma sila. Lalo na po sa amin mga kababayan. Hindi kami pwedeng magpa-doktor basta-basta na walang kamag-anak. Kasi isipin natin yung assurance din kung anong mangyari, hindi sa inihiling, anything happen, para hindi rin tayo malagay. Basta mga kababayan, paalala ko lang si Daddy Frankie, gusto lang natin makatulong, lalong-lalo na sa kagaya ng ating mga kapatid na ganitong sitwasyon. Pagod Napagod mga ipagpatintiro kay Kuya Oliver. No? Aray. Busin mo yan Kuya Oliver, ha? Then pupunta na tayo ng pupunta tayo sa center. Ayan. So maganda, ganito. Naka-wheelchair para yung paa niya unti-unti nauunat. 1 buwan makapaglakad na to. Magbabasketball na sila ni Kuya Sam, di ba? Marunong na magbasketball, Kuya Oliver? Kumakanta to eh. Paano nga pala siya nakapunta sa loob ng kotse? Hindi nyo nakita? Ha? Si Yaya po. Si Yaya nakita? Nasa loob ng kotse? Opo. Kasalanan na naman ni Jessie to eh. Bakit hindi niya nilak yung kotse? Ha? Dapat nakalak yung kotse. Sino huling gumamit ang kotse? Hindi nyo nilak. Laging lock yung sasakyan ha. Hindi porkit nasa loob ng shelter hindi nyo na-ilak. Buti na lang walang susi. Eh kung may susi yan. Mandar na. Oo. Bayan na. Ha? Nasa bayan na yan. Nasa bayan. Mapit. Oo mga kababayan, kasi yung unang dating dito, nalingat lang sila ng konti. Nandun sa loob ng kotse. Hindi na ilak. Anong ginagawa mo dun sa loob ng kotse, Kuya Oliver? Ha? Kuya Oliver? Ha? Dating driver siguro. Dating driver? Ayaw magpagupit mga kababayan, kaya hinayaan lang muna namin. Inuuna lang namin tong mga sugat niya. Importante. Tsaka isa pa mga kababayan, kaya ganyan, para sigurado kami na mabilis matanggap sa bahay pagamutan. Sarap! Pahingi rin ako. Kaya Oliver, pahingi isa. Kain din ako. Ilang taon kaya hindi nakatikim ng prutas to? 15 years din. 15 years. Buti pa nga yung baboy mga kababayan, di ba? Umaga, hapon, bubuhusan mo ng tubig, wawalisan mo eh. Makinis yung baboy. Ito, ang nangyari, wala talaga, binubuhos-buhusan lang ng tubig. Dapat inalis na lang yung damit siguro. Oo, mas maganda, hubad na lang. Hubad na. Total, wala namang bintana eh. Kaysa naman nakadikit forever yung dumi sa katawan niya, di ba? Doon sa tirahan niya, walang kapitbahay. Hindi, kaya nilayo nga nila. Yun, nakakaawa. Kaya Oliver, bakit nilayo ka nila? Maingay daw.
Ikaw kaya, KJ, hindi kita pakainin 3 araw, aywan ko lang kung hindi ka magsigaw-sigaw. Ngayon pa nga lang, nagugutom na ako. Okay. Pagkatapos natin siyang pakainin, bago natin dalhin sa center, kain muna tayo, no? Guys, samahan niyo po ako at syempre, samahan niyo ako manalangin, ipag-pray natin. Sana gumaling si Kuya Oliver. Hanggang sa dulo mga kababayan at syempre maglalambing po ako sa inyo. Share po natin itong video ito para mas makatulong pa tayo. Mga kababayan, sa mga nagtatanong dyan, no? Paano at kung ano ginagawa ng Team Daddy Frankie yung mga ganitong bagay. Kaya lagi po akong mihiling sa inyo ng pag-heart, pag-share ng mga upload videos natin. Dahil sa pamamagitan ng revenue, doon po kami kumukuha pambili ng mga gamot. Kasi alam nyo naman mga kababayan, lagi po natin naririnig sa ating mga kababayan o sa gobyerno, libre po ang ospital. Totoo po, libre po ang ospital. Pumunta sa ospital, libre. Pero pagka-check up, resita, wala daw gamot sa loob. Kaya bibili ka na lang sa labas. Sa mga ganitong pasyente, ganitong sitwasyon mga kababayan, hindi po biro-biro yung halaga, presyo ng mga gamot. Pinapaliwanag ko lang po sa inyo mga kababayan dahil yung iba natin mga tagapanood, hindi pa nila alam o hindi pa nila kilala si Daddy Frankie. No? Pero sa totoo lang, masaya po kami, masaya ang Team Daddy Frankie kung ano man maitulong natin. Lalong-lalo na't nandyan kayo parati na nakasuporta kay Daddy Frankie. Kaya maraming salamat. Dito lang kamay. Ito lang. Naunat na yung pa niya. Oo, nakaunat. Namula yung singit, no? May sugat kasi. Gagaling na si Odip. May amoy pa rin no? Maamoy pa rin. Amoy tao. Amoy pa rin mga kababayan. Ha? Yung sugat niya nangangamoy. Amoy. Kanina nung sinushoot ko. Yung sugat. Kaya nga hindi niya may unat eh. Pero tuloy lang mga kababayan. Tsaka hindi na tayo masyadong hirap kasi may pampers. Yun lang, ang gagawin natin dito sa CR, doon huhubaran para madaling Malinisan. Sa CR talaga. Pero samantala doon pa rin siya. Kasi hindi natin alam eh. Pero mga kababayan, mag-iiba na po ito pag napainom na natin ng gamot. Kaya please, sa mga kamag-anak, sana magkaroon kami ng kalinawan. Kasi hindi namin pwedeng ibiyahe ito na walang kausap na kamag-anak na siguradong makakasama. Masasayang po yung biyahe. No? Malayo pa naman. Busin mo na kayo, Oliver.